Sige po, tayo po lahat ay tumayo at awitin po muna natin ito. Awitin po natin ang buong puso. Yes, mahal kita. Wala hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa sakit pagkulang hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan, Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan, Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan, at alayan ka sa gitna ng aliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos na ginawa, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may nabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay.
sambahan ito. Maghahari ka nawa sa aming mga buhay. Maghahari ka sa aming mga puso. Turuan mo kami kung paano kami totoong magmahal sa iyo. Ama, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Pangunahan mo lamang po kami. Ito po ang aming sakot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magpalang umaga sa ating lahat at tayo pong lahat ay makakaupo na. Magpapatuloy po tayo sa love. Sa pag-ibig. At nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang patungkol po sa pagpapala sa lahat ng umiibig kay Yahweh. Yan. May pagpapalang pangako ang Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. At ano po yung pangako na yun? Sabi sa Exodus chapter 20 verse 6. Exodus chapter 20 verse 6. Ang sabi niya, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Yan. So kapag po pala tayo ay umibig ng totoo at nagmahal sa Kanya, ay may kaakibat na itong pangako. Iba't ibang uri ang pagpapala. Kaya kung mababasa natin ang patungkol sa pagpapala hanggang sa kaapu-apuhan, 4 na salin lahi. Pero 1,000 from Abraham hanggang kay Jesus, 1,000 salin lahi ang lumipas sa pagtupad ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Alalahanin po natin na nung nakaraan ay patuloy po natin tinalakay ano po yung kautusan na pinaliwanag ng Panginoong Jesus. Na ang 10 utos ay nauwi na lamang sa 2. At ang 2 ito, yun yung sinasabi sa aklat po ng Mateo chapter 22, verse 37, na mahalin mo, ang sabi niya, mahalin mo, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. So kaya nga po pag sinabing ibigin mo is yung buong pag-iisip, intellect, yung karunungan mo, yung magiging marunong ka, gamitin mo yung isip mo kung paano mo mamahalin at ipakikita ang pagmamahal mo sa Diyos. At pag sinabing puso, okay na to. At pag sinabing puso ay yung ating panloob na nararamdaman. Nawawala. Maingay talaga siya. So, yung panloob, yung ating tawag dito, emosyon, yung ating emosyon na ating nararamdaman, yung ating desire. So, kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, mayroon kang pagnanasa sa panloob. Kasi yun yung kaluluwa natin yung ating pakiramdam. So, ano ang desire mo? Ano yung pagnanasa mo dahil mahal mo ang Diyos? Diba? Ang pagnanasa mo ay purihin siya, mapaglingkuran siya. Yun yung dapat na maging nasain ng puso ng bawat isa. So, paano natin mapapatunayan na mahal natin ang Diyos? Sa ating buhay, sa ating personal na pananaw. Maraming paraan upang makita at mapatunayan natin na mahal natin ang Diyos. Diba? Kasi kapag minahal mo ang Diyos, meron siyang kaakibat na pangako. Ang sabi niya, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa ika-4 na salin lahi. Sampol ikaw, nagmahal ka. So, nagmahal ka sa Diyos, minahal mo ang Diyos, ikaw yon. Ang anak mo ay unang salin lahi mo. Diba? Pagpapalain ng Diyos yun. Yung apo mo, pag
posisyon. Pangalawang salin lahi. Kapag yung apo mo ay lumaki, nagkaroon ng sariling pamilya, nagkaanak yan, pangatlong salin lahi. At yung apo mo, nagkaanak ng sariling pamilya, pagpapalain pa rin yun. See? Anak, apo sa tuhod, apo sa bukong-bukong. Sabi pa nga nila. 4 na salin lahi, nakaantabay ang pagpapala pangako ng Diyos. Kaya ang susi ng tunay na pagpapala, mahalin mo muna ang Diyos. So, ito tayo, sa church tayo. Paano natin mapapatunayan na mahal natin ang Diyos? Madalas, sinasabi natin pero hindi nakikita sa ating buhay. Tingnan natin ang ating bansa. Di ba meron silang sinasabi na, lalo na sa mga politiko, makabansa, makatao, makadiyos. Di ba? Sabi niya. So, madalas, lalo na sa mga government employee, sa mga pulis, sa sundalo, sa mga cityhood, sa mga kongreso, lahat ng government, lahat ng government employee, government agency, lahat yan ay meron niyang pagmamahal sa bansa. Kahit tayo may pagmamahal tayo sa ating bansa. So, napapatunayan lamang natin ang pagmamahal sa ating bansa sa papaanong paraan. Ito yung maliwanag nakatibayan ang pagmamahal natin sa ating bansa. Kahit lahat ng estudyante, kaya lahat ng tao na ikaw ay Pilipino at nasa Pilipinas, mahal mo ang iyong bansa sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng ganito. Kahit ikaw ay simpleng mamamayan lamang. Tinugtog ang pambansang awit. Di ba? Ano ang pambansang awit natin? Bayang Magili. Yun yung ating pambansang awit, di ba? Kapag nasa flag ceremony, ang lahat ng mga government employees, may flag ceremony yan. Pag yan ay tinugtog na, anong ginagawa ng tao? Tumatayo. Ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, sumasaludo habang nakatingin sa bansa, sa bandila ng ating bansa. Ang mga estudyante, nakatuyo at nakatingin sa bandila habang maging lahat ng mamamayan, hindi po pwedeng naglalakad ka habang tumutugtog yan. Kailangan tumayo ka kahit hindi ka kasama sa flag ceremony. Kailangan mong tumayo bilang tanda ng pagmamahal at pagrespeto mo sa bandila ng bansang Pilipinas, na ating bansa. Habang ikaw ay nakatayo, nakahawak ang iyong kamay, nakapatong ang iyong kamay sa iyong dibdib bilang tanda na ang bansang Pilipinas ay minamahal mo at ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Hindi mo po pwedeng basta baliwalain sapagkat yan ay may batas. So, ano po ang nangyayari? Ipinakikita natin ngayon yung ating respeto. Ipinakikita natin ngayon yung ating pagmamahal sa ating bansa. So, wala tayong question doon dahil kailangan natin ipakita. Pero, paano natin maipakikita ang pagmamahal natin sa Diyos? Diba? Sino ang lumikha sa bansa? Ang Diyos. Sino ang lumikha sa tao? Ang Diyos. Sino ang lumikha sa kalikasan? Lahat ng bagay sa mundo ay ng Diyos. So, sasabihin mo ngayon na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kung sa loob man lamang ng simbahan, sa oras na ang pastor ay nangangaral, nagchichismisa kayo, nagkukwentuhan kayo. Mahal mo ba ang Diyos? Hindi mo iniintindi yung sermon ng pastor habang ikay nakikipagkwentuhan. Di ba? Nasaan ang respeto mo? Di ba wala? Pero ito ang katotohanan. Pag wala kang kakwentuhan, nagse-cellphone ka habang nagpipreach yung pastor.
cellphone habang, ang sabi ng ganon, nagtuturo yung pastor. So, paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos? Eh kung yung salita niya, hindi mo kayang mahalin. Diba? Sa totoo lang, ang dami mo nating pagkukulang, mga Kristiyano. Marami po tayong pagkukulang. Yung oras na para sa Diyos ay kinukuha mo pa. Ginagamit mo pa. Paano mo mapapatunayan na mahal mo? Diba? Ang ganda nung awit, mahal kita. Wala hanggan ang iyong biyaya. Diba? Ang ganda ng awit eh. Paano natin mapapatunayan sa buong buhay natin yan? Mahal na mahal kita, Panginoon. Okay. May ito, hindi tao na Diba? Pero hindi nire-respeto ang salita ng Diyos. Binabalewala ang salita ng Diyos. Eh, sino ba yung salita ng Diyos? Eh, Diyos yan eh. Makapangyarihan yan. Bakit hindi mo kayang umupo sa isang tabi, pakinggan kung ano ang mensahe ng salita ng Diyos? Pagbulay-bulayan mo ng iyong puso. Tayo, wala eh. Sanay na tayo eh. Di ba? Minsan, nakala natin malabo na tayo. Pero, pagkatabi mo, alam mo lang yung mamaya. Alam mo ba si ganito? O, di ba? Meron ka bang respeto? Wala. Sa totoo lang, marami mga Kristiyano. So, ngayon, paano mo maipakikita ang tunay mong pag-ibig sa Diyos? Tatlo lang to, tatlo. Paano mo maipakikita ang tunay mong pag-ibig sa Diyos? Kaya ang ganda po ng awit natin. Una, sabi ganon, sundin ang kanyang mga utos. 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahihirapang sundin ang kanyang mga utos. Diba? Simple lang. Kaya nga sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hello. Ayan. So, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Kapag ka ang salita ng Diyos ay sinasabi na at pinag-uusapan na, dapat, kaya nga sabi, love your God with all your mind, with all your heart. So meaning to say, na kapag ka ang salita ng Diyos ay sinasabi, yung iyong isipan ay alerto na. Nakatuon ka na, nakatuto ka na. At yung puso mo ay nakahanda yan, nakabukas yan. Diba? Hindi mahirap ang utos ng Diyos. Ano bang isa sa sinasabi? Hanapin mo muna ang kaluwalhatian ng Diyos at ang pagpapala ay ibibigay niya sa iyo. Kaya nga sabi, your goodness is running after me. Diba? Mas nauuna. Yung blessing, mauuna yan kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ganun, sundin muna natin. Hindi naman mahirap eh. Kung tutuusin, hindi mahirap ang pagsunod sa Diyos. Priority mo lang muna. Priority mo ang Diyos. Yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, priority mo. Pangalawa, manatiling tapat kay Yahweh. So pag sinabing manatiling tapat kay Yahweh, manatili kang tapat. Ang sabi ganun, Joshua chapter 23 verse 8, manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. O, paano mo masasabing ikaw ay tapat? Ano ang sinumpaan mong pangako sa Diyos? Ano ang ipinangako mo sa Panginoon? Lord,
Lord, maglilingkod po ako sa iyo habang ako ay nabubuhay. Panginoon, sasambahin kita habang ako ay nabubuhay. Pero pag dumating ka sa mga pagsubok at yung puso mo ay medyo nasasaktan, nagagawa pa ba natin sumamba sa Diyos? Di ba hindi na? So, ang sabi ganon, maging tapat ka sa iyong pangako. Mas masarap na magpuri sa Diyos na ikaw ay nasasaktan. Kasi andun, namumold yung iyong emosyon at inire-rely mo sa Kanya kung ano yung iyong nararamdaman. Kaya may sakit ka man, may karamdaman ka man, hayaan mo na manatiling purihin mo ang Diyos at ang Diyos na hindi ka man magsalita. Ang Diyos na ang bahala dyan. Kasi relying on God, andun ka, nire-rely mo, nilalagay mo sa Kanya makapangyarihang kamay. Ano man kabigat ang mga pagsubok na iyong nararanasan sa panahon ngayon, ilagay mo lang sa kamay ng Diyos. Manatili kang tapat na nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. At makikita mo isang araw, magugulat ka na lang. Yung mga bagay na iniisip mo pa lang, ibinibigay na niya sa'yo. Bakit tapat ka sa Kanya eh? Lagi mo lang sasabihin yan. Tingnan po natin si Haring Hezekiah, di ba? Anong sabi? Nasa mahigpit na siyang karamdaman. Mamamatay na nga siya eh. Sinabihan na nga siya ni Propeta Isaiah na ikaw ay handa mo na ang iyong sambayan. Kaya alam nyo, ipopromote yung St. Peter, ano? Yung St. Peter, tama po yan eh. Inihahanda mo yung iyong kamatayan. Totoo naman yan eh. Ang sabi nga ni Yahweh, sabihin mo. Kaya ni Hezekiah, ihanda na niya ang kanyang sambahayan sapagkat siya'y mamamatay na. May ginagawa ka pa ng Diyos bago matay. Nagawa ka ng pagtunay. Tingnan niyo po So ano nangyari? Sa atin, mamatay ka na. Inihahanda. Kaya hindi ko masama yung St. Peter. Yung iba natatakot. Buhay pa ako. Lakas-lakas ko pa. Bibintahan mo na ako na sa Pero nasa Biblia yan, ihanda mo na. Sabi mapalad Di ba? Anong oras na nakunin ka ng Diyos, nakahanda ka. Hindi na maghihirap yung pamilya mo. Hindi ka na pupunta sa kung kani-kaninong tao para manghingi ng tulong. Totoo po yun. Alam mo na kung paano gagawin mo. So, dito ako na-touch sa prayer ni Haring Hezekiah. Nung marinig niya na mamamatay ka na, hindi doktor ang nagtaning sa kanya. Ang sakit ni Haring Hezekiah ay cancer. Bukol na walang lunas. Ibig sabihin, cancer po yan. Yung cancer ay sumpa ng Diyos yan na ibinigay sa bansang Ehipto noong mga panahon na pinahihirapan, pinarurusahan ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Kaya nagbaba ng salot. Salot po yan. Cancer na yan. Yung mga bukol ay salot po yan. Nagbaba ng salot si Yahweh. Pinuksa. So, wala nang lunas. Kaya, Diyos na ang nagtaning kay Haring Hezekiah. Pero nung marinig ni Haring Hezekiah, wala siyang salita kaputok man na sinabi kay Propeta Isaiah. Bagkus, tinalikuran niya si Propeta Isaiah, humagulgul siya ng iyak. Sabi niya, buong pait na umiyak, humagulgol. At ito ang sabi niya, Yahweh, alalahanin mo lamang ang mga panahon na ako'y naglilingkod sa iyo ng tapat. Kapag ganun pala yung
labis ng galaw. Alalahanin mo lamang, Yahweh, ang mga panahon na ako'y naglilingkod sa iyo ng tapat. Kaya pinakinggan pa siya, ilang taon Diba? 15 years pa yata. Kasi nahipo ang puso ng Diyos doon sa panalangin. Simple lang. May sinabi ba doon ang panalangin ni Hari Hezekiah na kung ano-ano? Hindi. Wala siyang mga sinabi. Wala. Hindi nga niya sinabi na pagalingin mo ako eh. May nabasa ba kayo? Wala. Walang nakalagay doon. Hindi nga siya humingi ng kagalingan. Bumagulgul, buong pait. Ibig sabihin, buong buhay at pagkatao niya, iniluha niya sa harapan ng Diyos. At ang sinabi lamang niya, Yahweh, alalahanin mo lamang ang mga panahon na ako'y naglilingkod sa iyo ng tapat. Ba? Kaya kapag ka ikaw ay tapat sa Diyos, mas higit na tapat ang Diyos sa iyo. Kaya nga ang pagpapala ay laging nakaabang. Mas mauuna pa sa iyo. Kung minsan kasi nakukuha tayo sa mga bagay na sanlibutan, kaya yung katapatan natin sa Diyos ay nababawasan. Hindi na tayo nagiging tapat. Kung ikaw ay nangako sa Diyos na maglilingkod ka, si Huda, kaya ano pa man yung magiging hadlang, sikapin mo na isit aside mo yung oras para sa Diyos. Yung para sa Diyos, para sa Diyos. Ibigay mo, pangako mo sa Diyos, tuparin mo lang. Nakalaan ang Diyos ng pagpapala para sa iyo. Kaya nga, di ba, anong sabi nung mga panahon na si Jesus ay narangaran? Bakit yung mga alagad mo ay hindi nagbabayad ng kanino daw ba ang sabing gano'n? Kanino ba dapat ibigay ang buwis? Pahingi ka ng isang denaryo. Sabi ni Jesus, kasi gustong siluin sila. Pahingi ng isang denaryo. Inabutan si Jesus ng isang denaryo. At anong sabi? Sino ang nakaugit? Sa salaping ito. Ang sabi nila si Cesar po. Ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Di ba? Nasaan ang katapatan mo kung yung para sa Diyos, kinukuha pa natin. Di ba? Kasi katwiran natin, naglalaba pa ako. Hindi muna ako sasamba. Oras ng pananambahan mo yan. Minsan, katwiran natin yung ipapamasahe ko, ibibili ko na lang ng ulam. Kaysa sa pumunta ako sa church, wala akong ulam. Diba? Kaysa sa ipamasahe ko papunta sa church. Diba? Yung para sa Diyos, bigay mo para sa Diyos. Kasi Huda, wala kang pagkain mamayang gabi. Kung magtitiwala ka sa Kanya, sobra-sobra pa ang ibibigay sa iyo. Huwag mong tingnan yung kawalan, tingnan mo kung anong meron ka. Kaya mo po, kaya yung hawak mong pera, kaya pa namang ipamasahe hanggang church. Go ahead. Ipakita mo sa Diyos na tapat ka. Ipakita mo sa Diyos na nagmamahal ka sa Kanya. Pero ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagkatapos nakatulong ka doon, yung pagmamahal mo sa Diyos ay hindi mo na ngayon na ipakita. Yung responsibilidad mo ang sambahin ng Diyos. Responsibilidad mo ang paglingkuran ng Diyos. Hindi mo na ngayon magawa. Dahil nakukuha ka ng mga alalahanin dito sa sanlibutan. Sa dami po kasi ng ginagawa ko. Marami hindi ka nawawala ng ginagawa. Pero habang ikay nabubuhay, marami kang ginagawa. At lahat ng oras ay hawak ng trabaho mo yan. Pero tandaan mo na mayroong kang kaisipang nilagay ng Diyos dito at hindi sa talampakan upang hindi ka alipinin ng mga ginagawa mo, kundi ikaw ang dapat na kumontrol sa iyong ginagawa. Diba? Totoo po ito. Mahirap pakinggan. Masakit sa dibdib, pero ito ang katotohanan na nais na iparating ng Diyos para sa atin. Totoo po yan. Nasa tamang oras ang makatotohanan ang pagmamahal natin sa Diyos. Ipakita mo lang. Simulan mo. Simulan mo.
Na ito para sa Diyos talaga to. Hayaan mo siyang gawin. Hayaan mo siyang talikuran yan. Basta yun para sa Diyos. Subukan natin. Pag hindi bumungos ang pagpapala, iba't ibang uri ng pagpapalang ibigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at mabuti kailanman. Amen. Hindi siya nagkukulang sa atin. Sinusubukan lang niya tayo. Sinusubukan lang tayo. Kung sa dami ng, ayan, okay, bakit ba? Yung hugasin ba na yan ay sisigaw? Di ba? Marami kang hugasin. Habang ikaw ay naghuhugas, iniisip mo yung oras dapat para sa Diyos. Iwanan mo yung hugasin mo, maligo ka, mag-inis ka sa sarili mo sapagkat yung oras na para sa Diyos ay para sa Diyos yan. Tingnan mo yan. Ilagay mo sa isang tabi muna. Hayaan mo dahil hindi yan sisigaw, hindi yan nawawala na dyan. Pero yung oras mo para sa Diyos, huwag mong paapektuhan. Sapagkat malaki ang mawawala sa spiritual life mo. Yes. Lalo na sa puso mo, sa buhay mo. Kaya bakit marami yan? May trabaho ka na, binigay ka na, nung wala ka pang trabaho, nahingi ka sa Diyos. Tapos ngayon, binigyan ka na ng trabaho, sasabihin mo naman ngayon sa Diyos na, Lord, kasi may pasok ako. O sino ba ang nagbigay ng trabaho sa'yo? Diba ang Diyos? So ano pa ba ang pwedeng gawin ng Diyos para sa'yo? Alam niya, wala na po eh. Dahil buhay niya, iniaalay niya para sa'yo. Ipakita lang niya na minamahal ka niya. Pero tayo, ang dami natin kondisyon. Yes. Na? Dami natin kondisyon. Lord, pagpalain mo lang ako, magiging tapat ako sa'yo. Ngayon pa lang, maging tapat ka na. Para yung pagpapala. Kasi diba sabi niya, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa ikaapat ng salinlahi. Huwag mo hayaan eh. Masyado tayong demanding. Sarili lang natin, iniisip natin. Diba? Pag wala tayong hanap buhay, wala tayong pinagkakakitaan. Lagi natin sinasabi, Lord, i-bless mo naman ako para makapaglingkod ako sa iyo. O diba? Madalas yung sinasabi natin eh. Ang dami natin hinihingi. Ngayon, iblinis ka nga ng Lord. Ang problema naman ngayon, may tindahan ka na, may grocery ka na. Problema naman ngayon, hindi mo maiwan. Kasi sayang, Lord, yung benta ko, maitutulong ko naman yun sa church. Oy, hindi kailangan ng Diyos sa pera, kailangan ng Diyos yung oras at panahon mo na ibibigay mo sa Kanya. Bagaman kailangan ng ministeryo ng Panginoon ang pera, pero unahin mo muna ang katapatan mo sa Kanya at susunod na lang yan. Hindi naman sumasamba yung pera eh. Ikaw ang sumasamba, hindi yung pera. Yes. Tandaan mo yan. Tayo ang sumasamba. Tayo ang naglilingkod sa Diyos. Kaya, paano natin maipakikita ang totoong pagmamahal natin sa Diyos? Hindi lang natin, lagi na lang iniisip natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Lahat na, binigay na ng Diyos sa atin eh. Ano naman ang dapat nating gampanan? Diba? Yun ang dapat na ma-realize ng bawat isang tao. Buhay na ni Kristo, inalay na. Kailan ka mag-aalay ng iyong buhay? Kung kailan huli na? Kung kailan huli na ang lahat? Dumating na ang Panginoong Jesus. Nag-rapture na, nawala na ang bawat mananampalataya. Ngayon, naiiwa ka, magsisisisi ka, huli na ang lahat. Ngayon pa lang, habang may pagkakataon ka pa, priority mo ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka nangako sa Kanya, mangako ka na may katapatan sa Kanya. Pangatlo ang panghuli, paglingkuran mo ang Diyos. Nais mong ipakita, tatlong bagay pa lamang to, marami pa po tayong dapat na ipakita sa tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 11 verse 13, kaya nga sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Kapag inibig mo ang Diyos, paglingkuran mo siya ng buong puso at buong kaluluwa at ng buong ating pag-isip.
Ito ang buhay mo. Paglingkuran mo kasi hindi naman ka mabibigo. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ang sabi nga sa Luke chapter 4 verse 8, sumagot si Jesus, nasusulat, ang inyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. See? Nakita po natin, mismo ang Panginoong Jesus na ang nagsabi na ang Panginoong Diyos lamang ang siya nating paglilingkuran. At wala na pong iba. Ang sabi po sa aklat ng Deuteronomy, dito po tayo magtatapos. Chapter 7, verse 9 to 10. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-4, hanggang sa ika-1,000 lahis. Hindi lang 4, 1,000 salin lahi. Grabe. Hindi! Hindi basta-basta. Dapat lang, ang hirap na. Tingnan po natin, ha? Uulitin ko ulit yung sinabi ng Deuteronomy, chapter 7, verse 9, hanggang 10 po ito. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salin lahi. See? Kanina yung binanggit natin, 4 lang. Pero ito, 1,000 salin lahi para talaga to. Haba, no? Haba. Sa totoo lang, hindi ka man Israelites, pero pangako ng Diyos pa rin sa iyo yan na dapat mong akinin sapagkat ito ay salita ng Diyos. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. See? Maliwanag. Makaligtas, di makakaiwas. Simple. Hindi ka makakaiwas. Hindi ka makalalayo sa paglipol ng Diyos sa darating na mga panahon. Kaya nga, di ba, anong nangyari? Nung time na nanalangin si Haring Hezekiah, alalahanin mo, Yahweh, ang mga panahon na ako'y naglilingkod ng tapat sa iyo. So, anong ginawa ng Diyos? Di ba? Minuto lang. Hindi pa nakalalayo si Propeta Isaiah noong mga panahon na yun. Muli siyang pinabalik. Nagsalita ang Diyos. Balikan mo si Haring Hezekiah at sabihin mo, ipagagalingin ko siya, daragdagan ko ba ang kanyang buhay. Kaya nga, ang usapin dito ay ang katapatan mo. Kapag ka ikaw ay nagmahal sa Diyos, dapat ikaw ay tapat sa Diyos. Tandaan, i-prioritize po natin ang Diyos sa buong buhay at pagkatao natin. Kaya nga, sa ating mga naglilingkod sa Diyos, wala na kayong dapat ipangamba pa sa mga apo, diba? Sa mga anak, sa mga apo, sapagkat ang Diyos na. Kaya simulan muna sa iyo. Simulan mo muna. At habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hubugin mo ang mga anak mo. Kapag nahubog mo ang mga anak mo, papasok isalin-salin na yan. Alam na ng mga anak mo kung paano sila uhubugin. Hindi yung sa isang iglap, hindi mo pinaliliwanag sa kanila ang tungkol sa Diyos, mauhubog sila, no? Hakbangan mo. Ipakita mo sa sarili mo, sa buhay mo, na mahal mo ang Diyos. Lalo pa sa inyo, mga kaliliitan pa lang ang anak ninyo. Noong araw, ako po ay bakot-bakot ko po yan. Kasi ang anak ko po noon ay sunod-sunod. Yung panganay ko,
Tapos, after ng 3 years, nanganak na naman ako, dinagdano na naman ako. Tapos, after 2 years na naman, nanganak na naman ako kay Bunso. Kaya pag nagsasamba po ako, 3 yan. Tangay-tangay ko po yung 3 sa church. Eh, buti nga ngayon, may diaper na. Noon, lampin pa po. Wala pa po. Nung pinanganak ko yung panganay ko, 1992. Wala pa pong diaper, lampin. Diba? So, bitbit mo yung gatas, bitbit mo yung ano, habang ano yun. Diba? Okay. Nagtsaga po ako, nagtiis po ako. Kaya, ni isa sa mga anak ko, wala ho akong pinapasok sa ibang simbahan para binyagan. Lahat po ng anak ko, 3 po yung anak ko. Dedication po yan. Dinidicate ko po talaga sa Lord dyan. Kasi inaangkin ko ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya naman yung mga apo ko, yung mga tunay ko nga po, mga apo ko, dedicate po talaga lahat sa Diyos siya. Hindi po pwede lumabas siya sa panuntunan ng sinasabi ng Biblia. Totoo po yan. Sapagkat ang sabi ng pangako ng Diyos, pagpapalain niya ang iyong salinlahi. Diba? Mula kay Abraham, hanggang kay Jesus, hanggang sa mga Israelita. Diba? Grabe ang blessing ng Lord. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Mula sa iyo na nakakilala, nangako sa Kanya na maglilingkod ka, ipagpatuloy mo lang. Maging tapat ka lang sa Diyos. Maging tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay masigit na tapat kaysa sa iyo. At hindi ho yan magbabago. Sabi nga ng awit, manatili. Sundin ang kanyang mga utos, manatiling tapat kay Yahweh, paglingkuran mo ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Uli po tayong umawit. Hallelujah. Nakila ka, Diyos. Mahal kita. Halawahan ka na iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa saling pagkulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Patuloy kami aawit o ka. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. At tinig mo siyang gabay sa kasakitan, nagkakasan ka sa gitna ng kaliman. Kaya pinipili ka, Diyos ang aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan muli magbabago ang kabutihan mo? Kailan muli magbabago ang
makapangyarihan